Hindi sapat ang magbenta lang. Akala mo basta magtinda ka lang, pwede na? I got this comment at ganito ang sabi niya. Mami N, 25 years na ako sa restaurant business. Nung malit pa ang resto ko, akala ko basta may benta at sold out ang stocks, okay na. Pero nang lumaki na, doon ko na na-realize na kailangan ko ring intindihin ang mga papeles, lalo na sa BIR. Noon, ipinasa ko lang sa aking bookkeeper. Kaya nung nagka-problema na kami, ang laki nang naging sakit ng ulo. Ganyan ka din ba, anak? Kala mo okay na ang negosyo mo dahil sold out yung mga stocks mo. Tapos biglang may problema ka sa BIR. Naku anak, sakit talaga yan sa ulo. Let me share the story of my coaching client na si Jessie. You will find out kung bakit hindi pwede na sa bookkeeper lang lahat. Jessie owns a bakery business which she started 8 years ago. Nag-umpisa siya sa maliit na neighborhood bakery at masaya siya kapag ubos ang bread at pastries niya. Feeling niya kasi successful na siya, pero habang lumalaki ang bakery niya, lumaki din ang mga requirements. BIR payments, permits, taxes, ang dami. Noon, wala siyang alam dyan, kaya she just let her bookkeeper handle things for her. Sabi niya sa sarili niya, ako na lang ang magfo-focus sa baking at sa customer. Pero big mistake pala ito. Dumating ang oras na may tumawag sa bakery niya from a BIR personnel at ipinaalam na may problema siya sa papers niya at kailangan niyang mag-explain. Siyempre, laking gulat ni Jessie. Ano ang problema? Ang tanong niya sa sarili niya. Pagpunta niya sa BIR, doon niya nalaman. May mali sa mga papers na ginawa ng bookkeeper. At may kulang na resibo, may mali na computations, may na-miss na deadlines. At the worst part, ang laki ng penalty ni Jessie. Sobrang sakit sa puso, di ba? 8 taon na siya sa business, pero first time niyang makakita ng ganyang penalty. At doon niya na-realize na hindi pala pwedeng yung bookkeeper lang ang may alam sa money side ng business niya. As a business owner, anak, kailangan mo din ng basic knowledge para ma-check mo kung tama ba yung ginagawa ng iyong bookkeeper. Doon nag-start ang turning point ni Jessie. Na-realize niya na hindi sapat na magaling lang siya sa baking operations. Kailangan din niya na maintindihan ng business side. Kaya after na nangyari yung problema na yon, nag-invest na si Jessie ng time para matuto siya. Natuto siyang mag-review ng financial statements, natuto siyang mag-track ng expenses at income. Most importantly, natuto siyang makipag-communicate properly sa kanyang bookkeeper. Instead na, bahala ka na dyan, naging, explain mo sa akin kung paano mo nakuha itong mga numbers. Ang result, hindi na si Jessie nagka-problema sa BIR kasi mas organized na yung kanyang finances. Mas profitable na ang bakery niya kasi mas alam na niya kung saan napunta ang pera niya. And most importantly, mas confident na siya as a business owner. So the lesson, you don't need to be an expert, but you need to have enough knowledge para ma-protect ang sarili natin. Now, remember anak, ikaw ang may responsibility sa business mo. Hindi mo pwedeng i-delegate lahat sa iba without understanding kung ano yung nangyayari. Kasi sa huli, ikaw pa rin ang accountable sa lahat. So here are 5 tips para hindi ka magka-problema like Jessie. Tip number 1, learn basic money skills. Matutong magbasa ng basic financial documents. Hindi mo naman kailangan maging expert, pero dapat alam mo kung ano ang income statement, balance sheet, at cash flow. Maraming free resources online na pwede mong gamitin at pag-aralan. Start with simple tutorials na para sa business owners. Tip number 2, regular meetings with your bookkeeper. Hindi once a year lang kayo nag-uusap, at least monthly. Mag-meeting kayo para i-review ang money status ng business natin. Ask questions. Tama ba ang computation? Complete ba ang documents? May deadline ba na malapit na? Make sure that you understand what they are talking about. Tip number 3, keep your own simple records. Track mo ang daily sales, major expenses, at important dates. This will help you check kung tama ba ang ginagawa ng bookkeeper mo. Kaya gumamit ng simple tools tulad ng spreadsheets or easy accounting apps. Tip number 4, know your BIR requirements. Alamin mo kung ano ang mga taxes na kailangan mong bayaran at kung kailan ang mga deadlines. Mark the important dates in your calendar. Huwag tayong umasa sa bookkeeper para mag-remind sa atin.
Follow up kung na-file na ba ang requirements on time. Tip number 5, find good professionals. Hindi lahat ng bookkeeper ay equally magaling. Spend time finding someone na hindi lang magaling. Kailangan someone na communicate well with you. Someone na willing mag-explain ng malinaw at mag-guide sa iyo. Kaya dahil sa mga tips na to, hindi na si Jessie naging victim ng costly mistakes. Natuto siyang maging hands-on sa business side. Hindi ibig sabihin na ginagawa niya na lahat, but informed enough na siya to make good decisions. Kaya anak, wag mo nang antayin ang costly mistakes bago ka matuto ha. Start today anak, your future self will thank you. Ganyan ang business-minded Pinoy. And if you want to avoid common business mistakes, learn more from my Business Basics for Business Owners course. Check the link in the comment section.